Naku po mga kababayan, mangyayari na naman ang kinakatakutan ng Malacanang. Naku, ito po ay isang malawakang rally na gaganapin sa November 30 mga kababayan. Sabi dito, doble pa daw ito sa dami sa isinagawang rally noong September 21, 2025. Naku mga kababayan, mukhang dodoblehin na ulit ng Malacanang yung mga harang sa gate dyan sa may Menjola. Dahil ito na. Grabe ito mga kababayan. Sabi dito sa balitang ito ay doble daw. Doble pa daw ito sa dami. Nako, mukhang punong-puno nito ang EDSA. Kumbaga fully loaded ito mga kababayan. At talagang kaabang-abang ito. Naku, ano kayang gagawin ng gobyerno dito dahil sa ganitong pangyayari na ito mga kababayan. Kaya wag na natin patagalin ito, panoorin na natin itong malawakang rallying gaganapin sa November 30. So sama-sama daw ito mga kababayan, walang itong kulay-kulay mga kababayan, kung ano ka man, basta ito'y samahan daw ng mga Pilipino na nilalabanan ng korupsyon. Nako, eto na, panoorin natin. Inaasahang malaking pressure ang idudulot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isasagawang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian sa Nako mga kababayan, pressure pala ito kay BBM, malaking pressure sa darating na November 30 mga kababayan. November 30, 2025, Bonifacio Day. Naku, Bonifacio Day pa ito. Sa Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK, ito ay para seryosong tugunan ni PBBM ang pinakamatinding corruption scandal sa bansa. Pinaniniwala ang mas malaki kaysa sa September 21 anti-corruption protest ang isasagawa sa November 30. Bago ito Naku mga kababayan, pinakamalaking ano daw ito. Kaso bakit ganon? Ito yung mga nandito ay parang pamilyar. Kayo na lang mga kababayan ang humusga, no? Nagsasagawa rin ng weekly Friday protest sa iba't ibang komunidad ang mga progresibo. Ay kung sa bagay ito, talagang nilalabanan ito si BBM. Gusto niya nga nito malaman ang salin. Sino ang congressman to? Nalimutan ko mga kababayan. Basta ito ay congressman. So, okay pa din. Basta nilalabanan ng korupsyon, no? Ibang grupo sa November 7, 14, 21 at 28. Kaya tuloy-tuloy ang pangangalampag natin. Ayaw Ko, tuloy-tuloy daw ang pangangalampag natin na maulit na magkakaroon ng kasuhan pero lokohan lang pala. Walang magiging guilty sa hatol. Kaya ko, hindi titigilan dahil wala daw mangyayaring kasuhan, lokohan lang daw mga kababayan. Kaya ituloy natin ang protesta at pangangalampag. Kahit na sinasabi ng palasyo, huwag daw tayo mainip. Pinagbubutihan daw nila ang pagbubuo ng kaso para sureball. Sureball nga ba? Sobrang bagal nila. At saka parang mga miron lang ang kakasuhan. Mga kababayan, matindi ito, no? Talagang malawakang rally ang gaganapin sa November 30. Kaabang-abang ito. So, ito'y ilalive natin sa November 30. At bukod pa daw dyan mga kababayan, magkakaroon daw sila ng mga rally pa, no? Bago dumating ang November 30. So, every Friday ba yun sinabi mga kababayan? Basta ganun yung gagawin nila. At sigurado itong mga iba't ibang grupo ay sasabay din mga kababayan dito sa gagawing rally sa November 30. So abangan natin ang kaganapan na ito. So ito pa, isa pang balita, malawakang rally din, ayan. Magkakaroon naman ng mas malaking kilos protesta laban sa katiwalian. Sa November 30, kasabay Ayun, November 30 din ito. Ay, ito ng rin pala ito Bonifacio Day. Inanunsyo ito ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK kahapon. KBKK. Anila,
Inaasahan na mas malaki pa ito kumpara sa anti-corruption rally noong September 21. Iginit din ng kilusan na magdudulot ng pressure kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 30 nationwide rallies para Nationwide rallies pala ito. seryosohin itong tugunan ang pinakamatinding korupsyon o corruption scandal sa bansa. Kaya tuloy-tuloy ang pangangalampag natin. Ayaw natin na maulit na magkakaroon ng kasuhan pero lokohan lang pala. Walang magiging guilty sa hatol. Kaya ituloy natin ang protesta at pangangalampag. Kahit na sinasabi ng palasyo, huwag daw tayo mainip. Pinagbubutihan daw nila ang pagbubuo ng kaso para sure ball. So ito na yun pala mga kababayan yung kanina, no? So ayun. Ano pong mensahe nyo dito sa gaganapin nilang rally? So ito kaya yung mga yung mga nagrally din nung nakaraan na sinisigaw nila ay Marcos patalsikin, Duterte panagutin, mga kababayan, sila kaya ito? So mag-comment kayo mga kababayan kung sila ba ito. So punta naman tayo dito mga kababayan. Ito din mga samahan ng mga riders mga kababayan, nag-iipon-ipon na, libo-libong riders daw ito. Ang dami, grabe. Nagsama-sama. Ito naman mga Duterte supporters ito mga kababayan. Sa tablado. Ayan o. Ala ka, Ganun grabe. din po ang Duterte Group. Ala ka, Riders Duterte Group. Philippines, PH. Ala ka, Bakit ba tayo? alang dami oh. Ayan na, nag-iipon And na of course, sila mga nandito rin po kababayan. ang Duterte Riders Team. Ayan na, mga riders nagsama-sama. At mga kababayan ko, naririto po kami sa inyong harapan dahil gusto namin ipayabot sa inyo na kami bilang mga riders na nasa kalsada. Naku, ayan na, nagsalita na ang mga riders sa kalsada. Ay nakikisa sa inyo laban sa korupsyon, Naku. laban sa pang-aabuso ng mga gobyerno, laban sa pandarabong, at lalong-lalo na laban sa pang-aapi ng sambayanang Pilipino. Naku, yari ka na BBM. Talagang nagsalita na itong mga ito. Dahil sa korupsyon ng iyong gobyerno, ito na. Kami po bilang mga Naglabas na ng hinanakit itong mga riders. riders ay hindi po kami nakikisa sa mga pangungurakot ng mga iilan. Naku. Ngunit kami po ay nakikisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglantad, tungo sa pag-expose Nako. ng mga politikong walang ibang ginawa kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Grabe talaga itong mga politiko na ito. Talagang walang itinira. Kawawa ang mga Papayag ba Pilipino. kayo, mga kababayan, na patuloy tayong ninanakaw? Hindi. Papayag ba kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw? Hindi. Ayan na. Papayag Grabe ba mga kayo kababayan. na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado? At lalong-lalo na, papayag ba kayo ng iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagdadakaw sa kaban ng bayan? Kaya naman mabilis! Bumayas ka na dyan! Kaya mga kababayan, kami po ng mga riders mula sa iba-ibang grupo, magkaiba-iba man ang aming samahan, ngunit ngayong gabi, nais po naming ilahad sa inyo na kami nagkakaisa upang labanan ang korupsyon. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat mga kababayan. Bago po kami bumaba sa entablado ito, meron po kami ginawang kanta. At Ako, may nais po ginawa pang namin kanta, mga ipaalam kababayan. sa inyo na kami po bilang ordinaryong mamamayan at ordinaryong rider, kami din po ay merong pinaglalabang dangal. At yung dangal mga kababayan ay hindi man kailanman namin yun ipinagpapalit kahit pera, kahit na 5. Lumalaban kami sa kalsada ng sarili naming pera. Hindi po kami katulad ng iba na bayaran.
Hindi po kami katulad ng iba na utos-utusan o sunod-sunuran. Kusa po kami lumalabas sa kalsada at ipaglaban para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya hayaan niyo po kami, mga kababayan, na ibahagi namin sa inyo ang aming kanta, Laban sa Dangal. DRS, kami ang tinig ng dangal sa gulo. Itaas mga kamay, kababayan! Kami ang paninindigan sa ingay ng mundo. Kami tahimik pero pakinaingan kami dadating. Galaw ng tao, ang disiplina ang patunay. DRS ang kalat sa laban ng tunay. Walang yaman, walang titulo, pero tala ang puso ng isang sundalo. Motor ng babae o dangal ng espada, bawat angkas may panata. Laban sa Dangal! Dalas ang galaw, tapat sa bayan kahit sino'y sumubok. Pamag na kami, isusuko. Laban sa Dangal! Walang iwanan sa laban. DRS ang lakas sa prinsipyo, kami tumatapang. Hindi kami perfecto pero kami totoo. Pag may nangangailangan kami naroon. Hindi kami nagpapasikat, kami ang tumutulong ng tahimik na tapat. Lahat kami rider, iba-iba man ang daan, iisa ang direksyon. Tapang serbisyo, disiplina, iyan ang DRS sa bawat rehiyon. Sa gitna ng dilim, kami ilaw. Sa harap ng ulos, kami bulong ng galaw. DRS, hindi para sa sarili, kundi para sa para sa bayan, para kay tatay dito! Laban sa Dangal! Kami sa giga ng tunay na sigaw. Laban sa Dangal! Hanggang huling ikot, DRS ang nakapanghabang buhay, ilang pang salubong. Ito ang panata, ito ang simula, ito ang laban sa Ayan mga kababayan, muli, kami po ang Duterte Riders mula sa iba-ibang mga grupo at kami po kasama ninyo para ilahat natin ang mga katiwalian dito sa gobyerno ito. Gaya nga sa sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. Millions of people invest in stocks and commodities. Thousands make a living at it, and But rather expose them on their evilness. Kaya mga kababayan, yung mga naririto, sama-sama tayo. At kayong mga nanonood, makialam kayo, makiisa kayo, laban sa korupsyon. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay! Ang Panginoon! Ang Panginoon! So ayun mga kababayan, masasabi nyo dito no sa mga riders na nagsagawa din ng rally no. Talagang nakikiisa na ang bawat Pilipino no. Lalo na dito sa usaping korupsyon sa ating bansa. So ano rin masasabi nyo dito sa darating na rally dito po sa araw ng November 30 na sabi nila doble pa daw. Doble ang mangyayaring dami nito mga kababayan. Doble daw ito kaysa sa isinagawa nilang rally noong September 21. Nako, mga kababayan. Sigurado kabado na itong Malacanang. Baka nga mag-lockdown pa itong Malacanang, no? Baka sa akin lang opinion mga kababayan. Kasi nakakatakot ito. November 30, doble daw mga kababayan. Baka maganap ulit no yung mga batuhan na nangyari noong September 21 mga kababayan. Pero wag naman sana no. Dahil nakakatakot yung ganun. Talagang nagkasunugan eh. Nagkasuntukan, nagkasapakan.
At bali-balita may namatay pa nga daw. So kayo, ano opinion nyo dito mga kababayan? Dahil sa sobrang galit na nga rin ng Pilipino ay talagang di na nila napigilan yung kanilang damdamin. Kaya nagawa rin nila yun, yung mga ganun mga bagay mga kababayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-share ng ating video. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating video mga kababayan. Maraming salamat po.